Yan, good evening po sa ating lahat and kamusta po ang bawat isa? Dumako na po tayo sa ating word for tonight and bago po yan tayo po muna ay mag-pray. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Father, thank you Holy Spirit. Maraming salamat Panginoon sa napakagandang gabing ito na pinagtipon-tipon mo kami through online Lord God. Thank you Lord that whatever your word you have for us, let it be spoken through the guidance of the Holy Spirit, Panginoon. Thank you that your revelations will flow at patuloy mo pong kausapin ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. That even, Lord, personal na pangungusap mo sa bawat isa ay patuloy na umagos sa gabing ito, Panginoon. And we declare and declare Isaiah 11:2, the Spirit of the Lord shall rest upon us, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, alam ko po na yun nga po, as usual, lagi po nating sinasabi na every Thursday I believe na nabasa na po ng bawat isa sa atin ang maikling chapter po na ito, which is Psalm 93. Ayan. So, allow me to share my screen po sa inyo pong lahat. Kapag nag-share po ako ng screen kasi ay nag-off po yung camera ko. So, yun po. Magpasensyahan nyo na po. So, tsaka hindi ko din po makita ang inyong mga reaction, if ever. Yung screen ko lang po yung nakikita ko. Ayan. So, yung nakikita na po ba yung ating presentation? Ayun. Sige po. Thank you po for responding. Yan. So, ang ating pag-uusapan ngayon, ang title po is God is Greater Than the Chaos. Yan. Basahin po natin Psalm 93. Si Yahweh, sabay-sabay po nating basahin. Si Yahweh ay naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at puspos ng kalakasan. Matatag na itinayo ang sandigan ng daigdig. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito mayayanig. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang kasaysayan ika'y likas na naroon na. Tumataas nga, o Yahweh, ang tubig ng mga ilog. Lumalakas ang lagaslas habang sila'y umaagos. Maingay na mga alon katulad ay pagkalabog. Parang tubig na marami ang buhos ay parang kulog. Malakas pa kaysa alon ng dagat na mayroong unos. Higit pa sa mga ito ay si Yahweh na dakilang Diyos. Walang hanggan, o Yahweh, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Yan, praise God, napakaganda po, no? Maikli po siya, pero sobrang malaman. And I believe lahat naman po ng verses sa Bible ay siksik, liglig at nag-uumapaw ang kadakilaan ng Diyos sa bawat salita na mababasa natin sa Bible. Amen po ba? Yan, so diretso na po tayo. Ang ating key point po ay dalawa lang po, no? Meron po tayong key point number 1, magtiwala ka at kilalanin mong siya ang Diyos. Napaka-basic lang po nitong key point na ito, pero ito yung madalas na nakakalimutan po nating mga tao. Tama po ba? That there are times that we usually panic, no, nagpapanik po ang tao, nape-pressure ang tao, pero kaya nakakalimutan ng tao kung sino ang Diyos. Yan. So, bago natin pag-usapan ng unos, kailangan muna nating alalahanin kung sino ang nakaupo sa trono. Sino ba ang nakaupo sa trono ng ating mga puso? Sino po ba yung pinaniniwalaan natin, sino po ba ang nagdidikta sa ating mga puso. Yan. So, even in uncertainty, His presence remains steady. Siya ay dapat, kahit anumang unos sa buhay natin, nagre-remain pa rin siya sa ating mga puso. Yan. And, madalas po nating masabi, no, bilang tao, sa ating flesh, masasabi natin na gaano kalaki ang aking bagyo. May mga bagyo po tayo sa buhay, tama po ba? And faith says, gaano kalaki ang aking Diyos. Diba? Magkaibang tanong, magkaiba din po ang impact sa ating mga buhay. Yan, may narinig nga po ako na it's just a matter of mindset.
Yan. Madalas po kasi ang kalaban natin ay ang ating mga sarili. Mahirap po kalaban ng ating mga sarili. Mahirap kalaban ng ating mga isip, no? Kaya nga po, meron po tayong pananampalataya. And we are so blessed dahil tayo po ay nakakilala sa Diyos at meron po tayong pananampalataya na ang ating anuman pong sinasabi ng ating mga laman ay pwede po itong i-contradict or sagutin ng ating pananampalataya. Yan. Balikan po natin yung verse 1 and 2. Si Yahweh ay nagahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at puspos ng kalakasan. Matatag. Yan po yung mga hinighlight ko, matatag. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito mayayanig. So sabi po dito, gaano kalaki ang ating Diyos, no? Kung siya ang lumikha ng mundo, no, mas grabe pa ang kanyang pagiging maharlika, ang kanyang pagiging sovereign, ang puspos niyang kalakasan, puspos niyang kapangyarihan. Therefore, no, wala pong mahirap sa ating Panginoon. Yan. Lumako tayo dito. Sabi niya po dito, huwag mong tignan ang katangian ng Diyos batay sa iyong sitwasyon. Sa halip, unawain mo ang iyong sitwasyon batay sa kung sino ang Diyos. No? Parang medyo nakakalito po itong statement na ito. Pero isipin po natin ang unos ng buhay natin versus kung gaano kalaki ang Diyos sa buhay natin. There are times na underestimate po natin ang kapangyarihan ng Diyos because napapangunahan po tayo ng ingay sa ating mga puso, ingay sa ating isip. But then, the word of the Lord speaks louder, no? Roars louder in our lives that we should hear Him. Kung naririnig po natin ang pressure ng mundo, the more that we should hear more from God. Yan. Huwag mong tignan ang katangian ng Diyos batay sa iyong sitwasyon. Paano? Meron po tayong example dito. Sabi po niya, yan. For example po kunwari ang isang tao ay natanggal sa trabaho o di kaya may nawala sa kanya. Tapos sasabihin niya, bakit hinahayaan ito ng Diyos? Baka hindi na niya ako tinutulungan or baka tinalikuran na ako ng Diyos o baka pinaparusahan ako ng Diyos. Pero kung tayo ay tunay na Kristiyano, anuman po ang sitwasyon na dumating sa buhay natin, ang masasabi po natin ay, hindi ko naiintindihan kung bakit ito nangyayari, pero alam kong mabuti ang Diyos. Tapat siya at hindi niya ako iniiwan. Yan, kung alam po natin ang salita ng Diyos, no, marami pong salita sa Biblia na nagde-describe sa kung gaano kadakil ang Panginoon. Yan, sabi nga kanina, 'di ba? Na kilalanin natin ang Diyos. No, huwag nating tingnan ang katangian ng Diyos batay sa sitwasyon, kundi unawain natin ang sitwasyon batay sa kung sino ang ating Diyos. Ayan. Yan. So, ito nga po yung contrast na madalas hindi man natin maintindihan, but what is sure and what is certain is that God is with us, God is good all the time. Yon. So, basic lang po yun mga kapatid. But then, right now, I believe, pinapaalalahanan lang po tayo ng Panginoon ng mga bagay na ito. Kasi kung ano pa yung basic, kung ano pa po yung unang-una dapat nating malaman, yun pa po ang madalas nating nakakalimutan. Hindi po ba? Kung ano pa yung pinakakailangan natin, yun pa po ang madalas nating nakakalimutan. For example, kapag tayo ay nagmamadali, kung ano pa yung mga pinaka-importanting kailangan nating i-secure paglabas ng bahay, yun pa po ang nakakalimutan natin. Di po ba? Napapansin natin kung ano pa yung madali, yun pa yung nakakalimutan natin. Katulad po sa pag-aaral, no? Sa mga bata, kung ano pa yung basic, yun pa yung mahirap po nilang matutunan. Mahirap mag-aral magsulat sa una. Mahirap mag-aral ng math sa una. Mayroong mga basic operations, may basic shapes and all. Pero yun pa ang madalas makalimutan ng isang bata. Tayo naman po bilang Kristiyano, no? Mga matatagal na pong Kristiyano, kung ano pa po yung mga basic na dapat nating gawin, yun pa ang madalas nating nakakalimutan. Ano po yung mga basic sa pagkilala sa Diyos? Pagbabasa po ng salita ng Diyos, pagdarasal, at pag-attend sa mga fellowship, no? Yan. So, diretso po tayo.
Ang sitwasyon ay maaring magbago pero hindi nagbabago ang Diyos. Yan, tandaan po natin yan. Hindi po tayo mas mahal ng Diyos dahil sa mga ginagawa nating mabuti. Hindi po natin naiipon ang pag-ibig ng Diyos. God's love is never earned. No, God's love is freely given to all because of His grace. And lagi din po nating tandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago at hindi kailanman tayo maihihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po anumang sitwasyon ang dumating sa buhay natin, no, maaari itong magbago, minsan nasa taas, minsan nasa baba. Pero lagi ang common denominator po or common na denominator po ng lahat ng sitwasyon na ito ay naroon ang Diyos. Yan. Sabi sa Malakay 3:6, "For I the Lord do not change, therefore, O children of Jacob, are not consumed." No? Struck down but not destroyed. Amen po ba? Tayo man po ay mabagyo ang buhay natin, pero hindi po tayo masisira. Hindi po tayo mapapano, no? Ayan. Diba, sabi nga, dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Diba, mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, kasama ko ang Diyos at malaki ang aking Diyos. Amen po ba? Yan. Sabi naman po sa Numbers 23:19, "Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin." Napakagandang pangako ito ng Diyos. This is the assurance of the Lord to us na asahan natin na lahat ng pangako ng Diyos ay mapangyayari. Amen. Yan. And ganun po kadakilang ating Panginoon. Tumutupad siya ng pangako. Yan, dumako po tayo dito sa next part, no? Psalms 93 verse 3 to 4. "Tumataas nga, O Yahweh, ang tubig ng mga ilog, lumalakas ang lagaslas habang sila'y umaagos. Maingay ng mga alon katulad ay pagkalabog. Parang tubig na marami, ang buhos ay parang kulog. Malakas pa kaysa alon ng dagat na mayroong unos, higit pa sa mga ito si Yahweh na dakilang Diyos." Nakita po natin yung contrast na dinescribe niya po yung bagyo, no? Dinescribe niya yung unos na paparating. Pero sabi niya dito na higit sa lahat ng ito, malakas man ang bagyo, mas dakila ang Diyos. Sabi niya dito, "Walang hanggan, O Yahweh, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo." Matatag, no? Ayan, sabi nga, di ba nga po, tayo ay templo ng Diyos. So, kailangan tayo po ay matatag, no? Yan. Key point number 2. Ang presensya ng kaguluhan ay hindi nangangahulugang wala ang Diyos. The presence of the storm in our lives doesn't mean that the Lord is absent. Yan. Our flesh says, "Lord, nasaan ka? Bakit parang ang gulo-gulo na ng lahat?" Sasabihin yun ng ating flesh. Pero sabi ng faith, no? Faith natin, hindi ko kontrolado ang unos, pero alam kong kontrolado ito ng Diyos. Amen po ba? We cannot control the situation, but God does. Yan. And ano po ba yung mga bagyo sa buhay natin? Waves and storms in life can be, number 1, problems that keep getting louder. Yun. Kapag ka mas malakas ang problema kaysa sa mga solusyon, no? Mga kapatid. Number 2, situations we cannot control. Yan. And uncertainty about tomorrow. Minsan, tayo po ay natatakot or minsan napapatanong tayo, what can our future be? And then, kapag not knowing that God has a beautiful plan in our lives. And another one, conflicts, fear, and pressure. Di po ba? Sometimes, pressure is louder than our faith. Naranasan niyo na po ba yun? Na kunwari, na pag-iiwanan ka na ng panahon or di kaya na pag-iiwanan ka na sa pakiramdam mo na pag-iiwanan ka na. And
because of the pressure, sometimes nakakalimutan natin na meron po tayong pananampalataya. Or, in a certain situation, there is conflict, nakakalimutan natin na pwede pala tayong manalangin, pwede pala tayong humingi sa Diyos, pwede pala tayong humingi ng tulong sa Diyos. Or kapag tayo ay natatakot, meron palang kapayapaan na handang ibigay ang Diyos sa atin. Yun, we most of the time forget about that. Yan. And tandaan po natin, the storms will come. Storms will always come. Hindi po natin yun maiiwasan. Bakit po kaya may mga bagyo sa buhay natin? Dahil po sa mga seasons ng buhay natin. Ang buhay natin ay parang isang halaman na dumadaan sa napakaraming or sa mga iba't ibang season. May season ng tagtuyot, season ng tagsibol, di po ba? Or season ng pruning, season ng pagdidilig ng Panginoon, season ng pamumunga, and in all seasons, no, meron pong bagyo. Di po ba? Sa ganun po, no, dito po sa Pilipinas, ano man po ang panahon natin, no, since we are in a tropical setting, mga kapatid, nakakaranas tayo ng bagyo. Sa ibang bansa, nag-i-snow doon, pero bumabagyo, meron silang tinatawag na snowstorm, di po ba? And ganun din po sa buhay natin, dumadaan po tayo sa iba't ibang bagyo, no? And pressure will test our faith, but God will remain faithful and sovereign. Yan. Kung gaano man kagalaki ang bundok sa harapan natin, kayang-kaya tayong itawid po ng ating Panginoon. Yan. Yun pong kagandahan kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Meron po tayong tagapagtawid. Meron tayong tagabuhat, no, sa ating buhay. Bubuhatin tayo. God will carry us along the journey. Yan. And sabi dito, huwag mong hayang ang unos ang magtakda ng iyong pananampalataya. Don't let your circumstance dictate or measure your faith. Nagbabago ang mga panahon at lumilipas ang mga unos. Ngunit ang Diyos, lagi nating tandaan, hindi po siya nagbabago. Yan. And Mark 4:39, He got up, told the wind to stop, and said to the waves, "Quiet, be still." The wind stopped and it was completely calm. O di po ba? Sabi nga dun sa verse kanina na malakas ang agos ng tubig, no? Malakas ang lagabog ng bagyo. Pero ang Diyos ay kaya niyang patigilin ang bagyo. Sabi niya, quiet, be still. And the wind stopped and it was completely calm. Isang salita lang, no? Isang salita lang ng Panginoon. Sumusunod ang bagyo, ang hangin, sumusunod ang bawat alon, sumusunod ang bawat hangin. Ang hangin sa isang command lang ng Panginoon. And in this situation, itong verse na ito, dito natin malalaman that God is always present. We may be in the situation, akala natin di na tayo makakabangon, God is still present. He is extending His arms to you. He is extending His hands to you to get up, be still, and know that He is God. Diba ba? Madalas po kasi pinapangunahan po tayo ng kaba, pinapangunahan po tayo ng takot, ng self-pity, self-condemnation, but or andun na, no, na sumasabog ng ating mga puso, ang ating isipan, pero sabi po ng Panginoon, quiet, be still. Yan. Ano ba yung bagyo? Ano ba yung waves ng buhay mo ngayon? Sinasabi po ng Panginoon sa iyo ngayon, quiet. Sinasabi ng Panginoon sa waves ng buhay mo ngayon, quiet and be still. And mararanasan po natin ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Yan. Sabi dito, maaring tumaas ang mga unos, maaring dumating ang pagsubok,
Ngunit ang mga buhay na umaasa kay Kristo ay hindi madaling gumuho. Saan mo ba tinanim ang buhay mo? Saan mo ba itinayo or pinundasyon ang buhay mo? Sa Diyos dapat, sa Panginoon dapat, because God is our greatest foundation. Yan, 1 Corinthians 3:11. Sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Hesu Kristo. Ayan. So, tanongin mo sa katabi mo, sino bang pundasyon ng buhay mo? Trabaho mo ba? Emosyon mo ba? No? Ang sarili mo bang buhay? Ang pundasyon ng buhay mo? Madaling magiba yan. No? Madali pong magiba yan. Madali po yung gibain ng Panginoon. Pero kung ang ating Diyos mismo, ang ating pundasyon, hindi po ito magigiba. Dahil una sa lahat, siya po ang lumikha sa mundo. Hindi po ito dahil lang sa kung anong bagay, kundi nagkaroon po ng miracle sa paglikha ng Panginoon sa mundo. Therefore, wala pong maliit na bagay sa Panginoon. Amen po ba? Yan. So, Colossians 2:7. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Yan, magpasalamat na po ba kayo ngayong araw sa Diyos, no? And masasabi po ba natin na matatag tayo? And I believe, no, hindi naman po tayo makakarating sa point ng buhay nating ito kung hindi po tayo nagpakatatag sa pananampalataya. Amen po? Kung hindi po tayo nagpakatibay sa pananampalataya natin at hindi po tayo nagtiwala sa Diyos, wala po tayo ngayon dito kung hindi po tayo naging matatag sa pananampalataya. Kaya isa sa mga nagpapatatag sa atin ay ang pagpapasalamat sa Diyos and acknowledging who He is in our lives. Yan. And tandaan po natin mga kapatid, the waters may rise, but God's throne remains higher. Amen. The waves may roar, but God's voice is greater. Wow! Circumstances may change, but God's sovereignty does not. Kaya kapag pakiramdam mo ay magulo ang sitwasyon mo or maraming boses na bumubulong sa'yo na sasabihin na wag mo lang itanong no, gaano kalaki ang unos na kinakaharap ko? No. Imbes na sabihin ito, sabihin po natin, gaano kadakila ang aking Diyos. Sabi nga po ni Pastor Rafi, di po ba, the more that the enemy tries to destroy us, the more that God is lifted up. Amen? No, ang ganda po nun, no, na sabi niya sa kaaway, kasi nga muntikan, di ba, sabi, muntikan na daw, na-disgrasya si Pastor Rafi. And then, kamuntik-muntikan lang po, no, and marami po tayo sa buhay natin, marami tayong muntik, no? Kasi ibig sabihin yan, hindi nagtatagumpay ang kaaway sa ating buhay. Ibig sabihin nun, that the more the enemy plans to destroy us, the more that God is being lifted up. Mas nag-glorify ang Panginoon. Kasi kapag may mga muntik tayo na moment sa buhay natin, kapag nagte-testify tayo, di po ba mas naitataas ang Panginoon? Kaya sa bawat sitwasyon ng buhay natin, ano man, maganda man ito o hindi, God is always there. God is in the middle of every situation that we are going through. Amen. Lagi po nating tandaan yon. So, yun lang po ang salita ng Diyos for tonight, and to God be all the glory po. Nakamute kasi. Sorry po. Ayan, to God be all the glory for the life of Sister Maya. Napakagandang sharing and napakalinaw. So, sino pa pong gustong mag-share ng kanilang devotion for today? Sino pong gustong magdagdag?